Sa paglitaw ng isang nakabarot sayang lalang, nakamukhang kamukha ni Lucero ang figura nung nagpalit ito ng anyo sa sinaunang gabunan. Sa pagtalsik ng dugo sa mukha ni Kael ay natulala ito sa brutal na pagpatay noon sa isang manlalapa na aswang. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa mga kaganapan naman sa gilid ng pader, pilit na parang pinipihit noon ni Lucero nang mahigpit ang pagkakasakal nito kay Erasmo. Nang biglang tinulungan naman ng isang manlalapa si Erasmo. Sinakyan noon ng isang manlalapa ang likod ni Lucero. Sinakal siya sa liig nito ng dalawa nitong kamay. Pilit pa nung ibinabao ng manlalapa ang mga kuko nito sa liig ni Lucero sa pagsakal nga nito. Ngunit hindi tumatalab iyon sa balat ni Lucero sa liig. Makunat iyon. Ni hindi nga nun natitinag si Lucero dahil sakal-sakal niya pa rin si Erasmo. Dahan-dahan na rin noon na bumabaon sa liig ni Erasmo ang mga kuko ni Lucero. Dahil nga sa pagsakal nito ng pahigpit ng pahigpit, talagang papatayin na yun ni Lucero. Dahil parang manok nang nangingisay noon si Erasmo. Halos di nun makagalaw si Erasmo sa hinampasan nitong pader. Ngunit may biglang dumating na isang manlalapa na humawak naman sa katawan ni Lucero ng patak upang ilayo nga siya kay Erasmo. Ngunit sadyang napakatibay ni Lucero na dalawang manlalapa na ang nagtutulungan para lamang mailigtas ang buhay ni Erasmo sa mga kamay ni Lucero sa landig. Hanggang sa may isa na namang dumating na manlalapa na yumakap din ng puwersahan sa katawan ni Lucero upang patumbahin na nga siya, hanggang sa umangil nun si Lucero sa pagkuyog sa kanya ng tatlong manlalapa, hanggang sa naitulak at nahatak na nga siya papalayo sa pader. At sa pagkatumba niya, hawak-hawak pa rin niya sa liig nun si Erasmo. Nang sinakmal na nung isang manlalapa ang braso nito o kamay na nakahawak sa liig ni Erasmo, nagawa pang ihagis ni Lucero si Erasmo at naihampas na naman ang buong katawan nito sa pader. Pagkatapos nun ay hinawakan niya sa ulo yung kumagat ng kanyang braso at hampas nito sa lupa sa buong katawan noon. Partida, may sumasakal pa sa kanya noon habang ginagawa niya ito. At yung isa ay nasa likod pa nito na nakahiga sa lupa na nakaakap sa kanyang katawan. Kaya nga niya yun nadaganan. Ngunit pilit ding pumupuwersa yun ng pag-akap niya kay Lucero upang durugin sa mga braso nito sana ang katawan ni Lucero. Pero sadyang napakalakas ng katawan ni Lucero dahil sunod na hinawakan naman nito ang mga kamay ng manlalapa na sumasakal sa kanya at tanggal niya ng mga braso nito sa kanyang leeg. Sabay hagis nito sa kanyang harapan. Tsaka niya isinunod ang aswang na nakayakap sa kanya na nadaganan niya. Madali lang noon na tinanggal ni Lucero ang kamay noon. Sabay salida ng bangon ni Lucero. Ngunit hawak pa rin niya ang isang kamay noon. Sabay sabi niya ng mga bayot na lalak at apak niya sa katawan malapit sa kilikili ng kamay na hawak niya. Tapos ay hatak nito ng kamay na para bang gusto niya yung tanggalin sa katawan ng lamak. At sa ilang segundo lamang, angil ng lalang sapagkat naihiwalay ang buong isang kamay nito sa katawan niya at sipat agad noon ni Lucero kung saan niya inihagis si Erasmo. At kasabay naman ng pakikipagbunuan na yun ni Lucero sa mga lamak na manlalapa. Sa pagdating naman ng dalawang dalagit malapit sa pader ay hinarap naman nila ang iba pang manlalapa. Bato ng tigalpo agad ni Amador sa isa dito. Natumba yun agad. Sunod na pagsipa naman ni Silvino nito.
Napakalakas ng pisikal na katawan ng dalawang dalagit na to, dahil sa kayang-kaya nilang makipagsabayan sa bilis at lakas ng mga aswang na manlalapa. At sa ilang sandali pa ng labanan, bigla namang tinanggal ni Senyor Amador ang kanyang sintron, at sa paglapit ng isang aswang na dadambahin siya, salubong niya ng hampas ng tanikala o yung pinakabakal ng sintron. At bago dumapo yon sa kinatatayuan ni Senyor Amador, ay bigla ang pagkidyap lamang ng apoy sa buong katawan ng aswang. At mabilisang naabo ang katawan nito. Napatigil noon ang mga aswang sa pag-atake sa magkapatid. Yan pala ang sinasabi ng armas ni Senyor Amador. Ang bakos na banal, wika ng isang manlalapa. Ano? Sige, lumapit lang kayo. Basta isa-isa lang. Sambit pa ni Senyor Amador na parang walang bahid ng pag-aalala sa sitwasyon nila ng kanyang kapatid. Kasi nasa 6 o 7 na manlalapa ang nakapalibot nun sa kanila. Ngunit natigilan ang mga yun sapagkat inilabas ni Senyor ang bakos na banal. Konting pagpapaliwanag sa hawak ni Amador na sandata, dahil hindi lang yun basta sintron, sapagkat ang sintron na ito ay gawa sa pinaghalo-halong banal na materyales gaya ng balat ng baka, pilak at hibla ng kawayan na inialay sa dugo ng sakripisyo ng mga sinaunang mandirigma. Ayon sa kasaysayan nito, pinapaniwalaan na ang dugo ng ritual ay ang siyang nagbibigay dito ng matinding bisa laban sa masasamang nilalang. Pero ang paggamit naman nito ay may kalakip na aral. At yun ay ang puting libro kung tawagin nila, na nasa pangangalaga naman ng mga dalagit. Tsaka na natin tatalakayin yon, mga kabagis. Dahil tumuloy na tayo sa kasalukuyan. Hampas ulit ni Amador ng bakos na banal, at ganun ulit ang nangyari sa tinamaan nito. Ang dalawang magkapatid na noon ang umatake sa mga lamak na manlalapa, at sa ginawa naman ni Silvino, itinayo nito ang kanyang hinlarato kasama ang hintuturo, at biglang baon nito sa dibdib ng aswang. Bumaon yun sa katawan nun. Parang naging patalim ang dalawang daliri ni Silvino. Bumulwak ang dugo nun ng manlalapa sa bunganga bago ito tuluyang natumba sa lupa. At mabilis ang pagsilab ng apoy sa buong katawan nito. Doon ay napaatras muli ang mga aswang na manlalapa na kaharap nila. Ang talim! Ang talim ng Arkangel! Wika pa ng isang manlalapa na parang may nakikita silang nakalagay sa mga kamay ni Silvino. Pero hindi mo naman yun makikita sa normal na paningin lamang. Ang isang kakayahan ng isang maestro ay ginagamit na niya! Dagdag pa ng isang lamak na parang natatakot na sa dalawang magkapatid na dalagit. Pero kung susumahin ay dalawa pa lang sila, ni hindi pa nga nagpapakita yung tatlo na kapatid nila. Dito ay dumapo naman tayo sa bandaroon sa malawak na parang nalikod ng mansyon, dahil sabay din lang na naganap ito sa mga nangyari sa gilid ng pader. Nang naidura na ng nakabarot sayang aswang ang lalaugan ng manlalapa na hinugot niya mula sa lalamunan nito, sa nakatulala naman na si Kael ay liningon siya nito. Sabay mabilis yung kumilos at binitbit si Kael sa pamamagitan ng pagkalong ng mga braso ng nilalang sa kanya, at mabilis siyang itinakbo papasok sa mansyon ng mga salandig. Halos di pa nun namalayan ni Kael ang nangyari sapagkat napakabilis lang nun, at pagpasok nila
ay may dalawang tagapagsilbi naman ang nagsara ng malawak na pintuan na yun na parang nabilin na sa kanilang gagawin. Nang nailagay na ng nilalang na nakabarot saya si Kael sa isang upuan sa isa ring malaking parang pinakasala ng mansyon, di pa rin makapagsalita nun si Kael. Ngunit tinitignan niya pa rin ang nilalang nang maibaba na siya sa isang upuan doon. At nagkatinginan pa nga sila ng mata sa mata dahil tumayo pa ito ng panandalian nung nakaupo na si Kael. Sa harapan niya, halos puti na rin lang ang mata noon na may guhit lamang na manipis na kulay pula sa gitna. Parang mata rin yun ni Lucero. At habang nagtititigan sila ni Kael, ay lingid naman sa kaalaman ni Kael na habang nasa ganong estado ang anyo ng nilalang nakaharap niya, ay kaya nitong basahin ang nakaraan mo sa iyong isipan sa pamamagitan lamang ng pagtingin nito sa bintana ng iyong kaluluwa. At yun ay walang iba kundi ang mga mata. Kung hindi nyo kasi na itatanong, isa ito sa mga kakayaang espesyal ng mga sinaunang gabunan. Kaya nilang basahin ang iyong nakaraan, ngunit di naman nila kayang basahin ang iyong kasalukuyang iniisip. Kumbaga yung memorya lang. At tumatagal din lang yun ng ilang minuto. At piling-pili rin lang ang nagkakaroon ng ganon sa mga sinaunang gabunan. At kadalasan ay napupunta lang ito sa mga babae, dagdag sa kanilang kakayahan, sapagkat mas malakas na nga ang mga lalaki. At habang ginagawa yun ng lalang sa isipan ni Kael, ay makiusyoso tayo mga kabagis, o kaya makimarites. Titignan natin ang kaganapan ng sinaunang gabunan sa memorya ni Kael. At eto na ngayon. Isang kapistahan. Parang isa nung kapistahan ang nagaganap malapit sa gilid ng dagat. Ama, sino po yung batang yon? Tanong ng kuryosidad ni Kael nung bata pa siya. Anak. Yan ay isa sa anak ng mga salandig. Malapit din na kaibigan natin ang pamilyang yan. Oh, ganun ho ba? Wika ni Kael na hindi maialis ang tingin sa batang babae. Hanggang sa kakatitig ni Kael dito ay nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa isang iglap ay para bang may pagkakaintindihan na sa pagitan nila. Pero lingid pa sa kaalaman ni Kael noon na yun ang batang si Isla. Hanggang sa nagpatuloy ang kapistahan, ay nagkasabay sila sa isang paligsahan sa paglalaro ng patintero. At dahil nga sa magkaibigan ng kanilang mga ama, ay ginawa silang magkasama sa laro. At nang lumaon ay magkasama pa silang nanalo. Sa tuwa ng pagkapanalo nila ay nagpasalamat pa noon si Isla kay Kael. At doon ay nagbahagian sila ng mga kwento. Nagpatuloy ang kwentuhan at tawanan sa kapistahan na yun. At yung dalawang bata naman, si Kael at Isla, ay... "Huwag kayo masyadong lalayo ha!" Uwi ka pa noon ni Amador dahil sa kasama na noon ni Isla si Kael na naglalakad-lakad sa gilid ng dagat. Parang naglalaro lang naman sila hanggang sa napaupo sila sa gilid ng dagat. At doon ay pinag-usapan nila kung ano ang kanilang gustong gawin sa buhay paglaki nila. Tawa naman noon ng tawa si Kael dahil ang pangarap lang daw ni Isla na hindi pa rin niya alam ang pangalan kasi di man niya na itatanong Pangarap daw ni Isla na mag-asawa lang ng mayaman dahil yun ang bilin ng kanyang ama. Hanggang sa nalungkot na si Isla kasi parang naaasar na ito sa kakatawa ni Kael. Kaya naman para hindi na magalit noon si Isla sa kanya,
Di ako na lang ang aasawa sa'yo. Mayaman naman kami. Wika pa ni Kael na hindi naman seryoso sa kanya ang sinabi niyang yon. Pero si Isla ay biglang tinanong ang pangalan niya. Ano bang pangalan mo? Hindi ko nga alam kung anong pangalan mo eh. Tanong ni Isla. Oh, ako si Mikael. Ako si Mikael Dalagit. Sagot naman ni Kael. Nang tatanungin naman sana ni Kael ang pangalan ni Isla. Anak! Kael! Halina kayo dito! Hinihintay ka na ng ina mo sa karwahe! Aalis na tayo! Salita nun ni Kael kasi nandun na rin ang mga magulang ni Isla at kinuha na siya. At doon ay umalis si Kael at naghiwalay ang dalawang bata na hindi nalaman ni Kael ang pangalan ni Isla. Ibig sabihin ay matagal na rin palang nagtagpo si Kael at Isla. Pero hindi na yun maalala siguro ni Kael sapagkat di nga niya naman nalaman ang pangalan nun ni Isla. At ibig lang din sabihin nito na ang nilalang nakaharap ni Kael sa kasalukuyan ay ang siya rin lang interesado sa memorya niyang yun. At yun ay walang iba kundi si Isla. Pagkaputol ng pagbasa ni Isla sa isipan ni Kael na nasaan yung sinaunang gabunan nga, ay tinanggal na nito ang tingin sa mga mata ni Kael at naglakad na ito papaalis sa harapan ni Kael. Pero nang makailang hakbang noon ang nagawa ni Isla, sandali! Lumingon naman noon si Isla sa boses ni Kael. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Wika ni Kael. Ngunit hindi naman nun umimik si Isla at nagpatuloy na lang ito sa paglalakad. Ngayon ay lumabas naman tayo sa likod ng mansyon. Hatras! Hatras! Wika ng isang manlalapa at kasalukuyan ng umaakyat ang iba sa mga yon sa mataas na bakod ng mga salandig sapagkat wala nang malay si Senyor Erasmo! Wika ng isang aswang na buhat-buhat na noon si Erasmo sa balikat habang ginagamit ang lakas at mga kuko nito na umaakyat sa mataas na bakod. Wala na. Parang lantang gulay na noon ang katawan ni Erasmo at bumalik na rin yun sa pagiging normal na tao na walang malay. At dahil yun sa ginawa ni Lucero sa kanya, kaya pala sa paglingon noon ni Lucero, matapos niyang putuli ng isang kamay ng manlalapa, ay wala na ito sa pinaghagisan niya. Kaya naman, ang malapit na lang sa kanya noon na manlalapa ang kanyang pinatay. Dahil nga sa papatakas na ang mga ito, tumigil na rin naman noon si Silvino at Amador sa pag-atake sapagkat wala na ring saysay na habulin pa ang mga yun. Dahil parang patay na nga rin si Erasmo nang makita nila ito na itinatakas ng manlalapa. At nang makita ni Lucero na nakatawid na ang may tangay kay Erasmo sa kabila ng mataas na bakod, ay itinaas na nito ang kanyang kamay na parang hudyat na tumigil na rin ang iba sa paghabol sa mga yun. At doon ay unti-unti nang humupa ang labanan. At sa pagkawala ng mga lamak sa bakuran ng mga salandig, ay natigil din ang pagdanak ng dugo ng gabing iyon. At ilang sandali pa, sa paglapit ni Lucero sa magkapatid na dalagit, ay bumalik na rin ito sa pagiging normal na tao. Ganon din ang mga kasamahan nito. Senyor, lubos kong tatanawin ng malaking utang na loob ang pagtulong niyo sa amin sa nangyaring kaguluhan na ito.
at bilang representante ng buo naming pamilya ay nagpapasalamat ako sa inyong mga dalagit. Huwag mo nang isipin yon, Senyor Lucero. Ipagpalagay mo na lang na iisang pamilya na tayo ngayon. Lalo na kung sa lalong madaling panahon ay mabibigyan na ako ng apo ni Kael at Isla. Hindi ba, Senyor Lucero? Pasakali ni Amador na parang isinisigurado na ang posisyon ng kanyang anak sa pamilya sa landig. Mukhang maganda nga yan, Senyor Amador. Halika, pumasok na tayo sa loob ng mansyon. At kayo, hakutin nyo na ang mga basurang lamak na yan. Ayaw ko nang makita ang katawan ng mga yan bago sumikat ang araw. Utos ni Lucero sa ibang tagapagsilbi nito. Mabalik ako sa usapan natin, Senyor Amador. Ilan ba kasi ang gusto mong apo? Kasi kahit 10 sana ang gusto kong maging pamangkin sa kapatid ko. Ha? Ang konti naman ng 10, tugon pa ni Amador ng pabiro. Ipasarado nyo na lang sa 2 na 1 dosena para mas maganda. Komento naman ni Silvino. Alright, yon! Ang galing ng kwento, promise mga kabagis. Love story, action, horror. Andito na yon. So abangan ang susunod na kabanata. Kumbaga, nasa paanan pa lang tayo ng mga lihim at misteryo ng ating kwento. Kagaya nga nun kay Isla. Magkakilala na pala sila dati ni Kael. Kaya siguro may gusto na si Isla dati pa. Pero bahala muna kayong mag-isip dyan. Kasi mag-shoutout tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Jomar Mijares from Suresca Builders. Shoutout din po kay Carl Demetrio. Shoutout po kay Mr. MTB. Shoutout din po kay Rinaldo Macion from Barangay Milagro, Ormoc City, Leyte. Shoutout po kay Marites Dantes from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din po sa Libardos family from Davao City. Ayun, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Jovelyn Mahusay. Shoutout din po kay Crachel Vlog from Davao City. Shout po kay Fads Kalolong from Sarangani. Shoutout po kay Hanimay Burlas from Baguio City. Shoutout din po kay Jeric Mamawag. Shoutout din po kay Ricky Ermitanyo from Croatia, Europe. Shoutout din po kay Reynold Palis from Dagupan City, Pangasinan. At sa kuya niya na si Raymark Palis from Ilocos Norte. Yun, mga kanorte ko ang mga to. So, yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.